Good morning po. Are you expecting something great from God? I mean, are you expecting good things from the Lord? O naman, baka naman ang iniisip mo, baka magkaroon ng sakuna, baka magkaroon ng gano'n, or mga puro negativities. Tandaan po ninyo, ang negativities ay hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Panginoong Hesus yan. Galing yan kay Satanas. Sapagkat ang ministry po ng Diablo ay guluhin ang ating isip. Hindi gusto ng Diablo na tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Nais niya na tayo ay laging merong mga suliranin, mabigat ang kalooban, laging natatakot, laging nag-iisip ng worse. Alam po ninyo, hindi po may kakaila yung mga pangyayari last week or mga pangyayaring yumanig, no? Dito po sa mga nangyari po sa kapaligiran po natin. Nagkaroon ng maraming lindol sa Tonga 7.1, nakita ko po kanina sa Tapos syempre po yung nangyari po sa Myanmar saka sa Thailand, no? Ayan po. So if you are a believer, yes, even if you are already a believer, may mga dumarating pa rin pong doubt sa isip mo. Naku, baka mangyari sa Pilipinas. Ako po ay guilty dyan sapagkat kanina naliligo ko. Puro lindol na. Baka dito sa Pinas, ganon-ganon. Tapos nakarinig ako ng, ito pala yun, bawat palang kasi pag sinabing the big one, naririnig natin dito sa Pinas, iniisip lang natin dito sa Metro Manila. Pero ang totoo po niyan, ang big one, hindi lang po sa Maynila yan. Hindi lang po sa Metro Manila. Bawat province pala, merong the big one. Ibig sabihin, yung pinakamalakas na lindol na pwedeng tumama sa isang province, sa isang lugar, sa Pilipinas, yun po ang kinoconsider na big one. Kaya ang suggestion ko po, pagka ganyan po may narinig kayong ganyan, i-refuse po ninyong matakot at i-declare po ninyo ang inyong pananampalataya, ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sapagkat ninanais ng Lord na tayo ay magkaroon ng mapayapang kaisipan. Okay? Hindi nyo nananais na tayo matakot. Ayun nga tayo natatakot. Hindi kalooban ng Panginoon na tayong matakot. Sapagkat ang takot ay nagdudulot ng maraming hindi maganda sa buhay natin. Pwede kang manervyos, magkaroon ka ng sakit. Alam niyo po ba, karami ng mga nakikilala ko nagkakasakit sa puso, nag-uumpisa po yan sa simpleng takot. Ninenervyos sila. Hindi pa nangyayari, kinatatakutan na. Malayo pa, aligaga na. O halimbawa, may pangyayari na, sa ganitong araw, ganito, ganyan. O, malayo pa yung event, natatakot na siya, kinakabahan na. Yan po ay hindi maganda. Enjoy every day. I-enjoy mo ang bawat araw knowing na kasama natin si Jesus. Okay? Hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay aligaga, natatakot. Natatakot, bakit ka natatakot? Ano ang dahilan mo, bakit ka natatakot? Wala, hindi mo lang alam natatakot ka. Wala lang. Hoy, natatakot dahil wala lang. Minsan ganun pong talaga. Minsan hindi po natin alam, pero pag ganyan po, delikado. Ayan, di ba? Dahil tayo po ay hindi create ng Panginoon para po matakot. Jesus created us to worship Him. Jesus created us to share His glory sa ibang mga tao. We're not created to fear. Dahil tayo po ay Kanyang mga anak, mahal po niya tayo. Amen? Tayo po ay Kanyang iingatan. So, hindi pa nangyayari, kinatatakutan na. Yan po yung mga ugali ng mga taong pwede kong sabihin walang kumpiyansa, walang pananampalataya. Pwede na rin po yun. Although they know that there is God, that there is Jesus, there's the Lord, pero hindi pa man nangyayari, natatakot na po sila. Parang nawawala ng pag-asa. May mga ganun pong tao. Kaya nga po yung iba, di ba, pag may nagkaroon ng problema, nag-suicide, nagpapakamatay po. Ang gumagawa po nun yung mga unbeliever mostly. Karamihan ng alam ko nag-suicide,
mga unbeliever. Wala akong ganong kilalang nag-suicide. Merong na-report dito sa radyo. Dati, bata pa ako noon pero may nabalitaan ako na anak daw ng pastor nag-suicide, something like that. Ligtas ba yon? Pinatanong ako ngayon, ligtas ba yun? Ang sagot ko, unang-una anak siya ng pastor. Okay. Yung pastor ligtas dahil kung sigurado talaga siya salvation niya, ligtas siya. Yung anak niya, maski anak siya ng pastor, kung hindi tumanggap sa Panginoon yun, wala rin. Kasi hindi ko mo sumasama sa mga simbahan, gumagawa ng gawain pang Kristyano, ay ligtas na. Tandaan nyo, ang kaligtasan po si Kristo lang po. Amen? Yun lang po. At pag na kay Kristo ka, may sandigan ka. At hindi ito reliyon. Hindi ito organisasyon. Hindi ito samahan. Hindi po ito kaugalian. Hindi ito tradisyon. Ito ay kalayaan na tanging kay Hesus Kristo lang matatagpuan. At kung hindi mo alam yung mga katotohanan yan, talo ka talaga. Amen? Kaya gusto ko kayong hikayatin, gusto ko kayong sharean ng pag-ibig ng Panginoon sa bawat araw. Kaya ako'y nagpapasalamat dito sa TikTok. Binigay nila ditong TikTok para magamit lahat ng platforms, actually social media, YouTube especially. Maganda po na ipaparating yung mensahe ng biyaya, na ipaparating yung mensahe ng pag-asa, na huwag tayong magugulumihanan at matakot. Wala naman pong mangyayari kung matatakot tayo. Bakit tayo matatakot? Ano nga ba dahilan? Bakit tayo matatakot? Dahil ang nasa likod ng takot, natitiyak ko ay ang dyablo. Gustong alisin ni Satanas ang pananampalataya natin sa Panginoon. Gusto ni Satanas na tayo ay laging natatakot. Ang takot walang gagawing maganda dahil igugupo ka niyan. Paglaon, igugupo ka niyan. Wala kang magiging kumpiyansa sa sarili mo. At lalabas pa minsan kahiya-hiya ka, katawa-tawa ka. Dahil natatakot ka. Hindi ba may mga nakakatabig na mga baso? Pag ganun pa nang aaliga. At ito pa mong nakakahiya. May kilala po akong sa mga kumakain, sorry po. May kilala po akong taong natatakutin. 19 years old lang hindi mo sabihin na, uy, matanda na kaya natatakot. No, 19 anyos. Ano siya? Napauo sa kanyang salawal dahil sa sobrang takot niya. Ba't ka ba kinakabahan? Ako, wala lang, parang natatakot ako. No. Sabi niya, umaattend po siya sa isang Christian church. Sabi ko, ikaw ba meron bang preaching yung pastor ninyo tungkol sa takot? Meron bang preaching yung pastor niyo tungkol sa confidence na pwedeng ibigay ni Kristo sa'yo? Iba naman doon yata ang tinuturo doon, parang puro pagsunod sa utos, mga ganon. No. Sabi ko, pag ganyan, hindi ka lalago. Sapagkat dapat tiyakin mo na nakikinabang ka rin sa mga preachings. Paano ka makikinabang sa preachings? Kung ito ay may magandang maidudulot sa iyo. Pero kung ikaw ay despite na nakikinig ka ng mga preachings, natatakot ka pa rin, aligaga ka pa rin, hindi ka mapakali, ina-anticipate mo ang bad. You only anticipate bad things. Mga ganyan ito po ay hindi maganda. Dahil ito po ay makakaapekto sa pagkikitungo mo rin sa ibang tao. Wala kang kumpiyansa dahil iniisip mo hindi pa nangyayari, parang may pangit na mangyayari sa'yo. Hindi po yan maganda. So tayo po bilang mga anak ng Diyos, anak tayo ng Diyos John 1:12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sila ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, matatakutin ka. Parang hindi yata tama, parang may mali. Diba? So we really need to check our own identity in Christ. If you know your identity, nasa win-win solution ka. Dahil kahit anong gawin ng dyablo na distraction sa isip mo, i-distract ka man o anumang gawin niya, alam mo hindi siya magtatagumpay. Dahil tayo ang tunay na mananagumpay. Actually, tayo pong mga believers, more than conquerors. Si Jesus ang nag-conquer sa cross, siya pong mananagumpay. Pero tayo po ay more than conquerors na kinabang ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Thank you very much. God bless us all.